Sa labanan ng Rookie of the Year sa pagitan ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren, pinag-uusapan na simula pa lang ng 2023 at 2024 season. Si Victor Wembanyama, the highly rated prospect sa natapos na draft, ay kinuha ng San Antonio Spurs. Sa umpisa pa lamang ng season ay usap-usapan na si Wembanyama ang mananalo ng Rookie of the Year award. Hindi naman mali ito dahil si Wembanyama ay maganda rin ang pinakita sa lahat ng kanyang laro. He averaged 19.3 points per game, 9.7 rebounds, 2.6 assists, shooting 43% field goal, 27% three-pointer, 82% sa free throw at samahan mo pa ng 2.7 blocks per game. Kaya hindi natin masisisi ang mga fans at NBA analysts if they predicted that Victor Wembanyama will run away with the award. Habang lahat ng papuri at pagkilala ng tao ay na kay Wembanyama, si Chet Holmgren naman ay tahimik lang na naglalaro at ginagawa ang kanyang trabaho para matulungang umangat ang kanyang OKC Thunder. Si Chet Holmgren ay maaaring makagawa ng history sa NBA na maging kauna-unahang rookie na may 50-40-90 shooting percentage, 56.5% field goal, 46% on three-pointers, 90% free throw para sa eksaktong stat. At kung team standing naman ang pagbabasihan natin, Jets Thunder is winning currently sitting on number 2 spot sa competitive West, habang Wemby Spurs are dead last sa West. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit si Chet Holmgren ang number 1 ngayon sa ranking at tuluyan ng nalampasan si Victor Wembanyama. The thing about Chet Holmgren and the reason why he's number 1 ngayon sa rookie ranking ay ang kanyang shooting. There's no question he can shoot the ball. Pero sa nakita ko at napabilib ako ay ang kanyang abilidad to handle the ball and drive to the basket. Dahil sa kanyang mataas na shooting percentage, hindi pwedeng bigyan ng distansya ng kalaban si Chet. Kaya napipilitan ng defender na dikitan si Holmgren. At kung masyadong lumapit ang defender, dito na-attack si Chet ng kanyang dribble drive or dribble pull up to get a bucket. Guarding Chet Holmgren for me is a nightmare because you need to be smart all the time. Chet can also create his own shot by a screen or inbound play, like what he did against Golden State Warriors, hitting a three-pointer na nagpa-overtime sa laban at sa huli sila ang nanalo kontra sa Warriors. Sa naganap na laban ng Thunders at Lakers, si Anthony Davis ay pinagmukhang average player ni Chet Holmgren. Alam natin na si Anthony Davis ay isa sa mga best defender ng liga na may average na 2.9 blocks per game. Pero walang nagawa si Davis sa variety of moves na pinakita ni Chet na nagresulta ng N1 play. Defensively, maasahan din si Chet even though na kaya pa rin siyang itulak at kalabawin sa ilalim ng basket dahil sa patpatin niyang katawan, he is still effective defensively dahil sa kanyang shot blocking ability. He averaged 2.2 blocks per game. It's number 5 in the ranking sa liga. At ang opposing team ay nagdadalawang isip na umatake kapag si Chet ay nasa loob at nakaabang. Sa laban ng Dallas at ng OKC ng December 2, 23 days bago magpasko. 23 days bago magpasko. Baka naman, subscribe naman dyan. Chet Holmgren recorded 5 blocks, 11 rebounds, solidifying his number 1 ranking among the best rookie so far. Ang kanyang pinakita ngayong season ay efficient, epektibo. Kaya para sa akin, sa nakalipas na ilang buwan, si Chet Holmgren ang number 1 sa libro ko. Kayo, sino ang bet nyo sa Rookie of the Year Award? Mahalaga ang inyong opinion. Kaya ilagay niyo yan sa comment down below. Thank you for watching Ibalito Sports. This is Trey. See you on the next video.